At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito ay tignan naman natin ngayon itong parallel sa pagitan ng Dressrosa Arc at saka ng Egghead Island Arc. So ito nga yung halos pagkapare-parehas na nakita o senaryo nangyari sa parehas na arc na to. Pero ayun ay bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga muna tayo magsisimula sa may Dressrosa Arc dahil dito ay meron nga tayong Don Quixote family, habang sa kabilang banda sa may Egghead Island Arc naman ay meron tayo na Gorosei o Five Elders. So dito ay kung pagmamasdan nga itong dalawang panels na to ay halos magkaparehas yung itsura nila dyan. So eto nga yung sa miyembro ng Don Quixote family at saka ng mga Five Elders natin ay talagang parehas na parehas yung itsura. So lahat sila dyan parehas na nakaluhod sa harapan ng mga boss nila. So kumbaga, kung paano nila tignan o ituring itong kanilang leaders ay magkatulad na magkatulad. At syempre ay kapansin-pansin nga dyan itong mga hawak nila ng mga espada o mga armas. So dito ay kapansin-pansin nga sa may Dressrosa Arc kung paano i-present yung mga sandata ng kanyang mga miyembro dyan sa harapan ni Don Quixote. Kasi nga dito sa may Five Elders ay ganyan-ganyan din yung itsura ng kung paano i-present yung mga sandata nila habang nakaluhod nga sila dito kay Imo Sama naman. At so maliban pa dyan ay dito sa may Dressrosa Arc ang pinaka main kalaban o pinaka tinuturing na main villain ay etong si Doflamingo nga na isang celestial dragon, habang sa kabilang banda sa may Dressrosa Arc yung pinaka tinuturing na main villain ay eto namang si Saint Saturn na isa nga rin na celestial dragon. So parehas na nasa top o pinaka kinakatakutan na lahi o grupo dyan sa mundo ng One Piece natin. Pero yung dito pagdating kay Saint Saturn ay huwag kayong magtataka kung siya yung itinuturing na pinaka main kalaban dito sa may Dressrosa Arc. So Dressrosa Arc tuloy sa may Egghead Island Arc. So although nandiyan na nga yung mga iba pang elders natin, pero etong si Saturn talaga yung tinitignan na pinakakalaban. Kasi kung pagbabasihan kung paano i-introduce ni Oda etong mga Five Elders natin ngayon at saka yung sa kanilang mga galawan ay etong si Saturn parang dyan siya nakafocus. So kumbaga mas maraming ipinakita na side at talagang ipinakilala sa atin ni Oda kung sino etong si Saturn ngayon. So pansin nyo rin naman talaga yan sa tingin ko. At ayun nga, yung apat na elders natin parang ano sila dyan, yung role nila pang supporting actors lang muna sila ngayon dyan. But anyways, ay maliban pa dito sa may Dressrosa Arc, nakita nga natin na itong si Doflamingo gumamit siya ng teknik na panggagamba laban nga dyan kay Luffy. Pero sa may Egghead Island Arc, yung kalaban ni Luffy ngayon ay isang totoong gagamba na at eto nga yung si Saturn pa rin. So kumbaga, parehas may kinalaman sa gagamba itong pinakakalaban nga ni Luffy dyan sa Dressrosa Arc at saka dito nga sa may Egghead Island Arc. Pero maliban pa dito ay eto namang sa side ni Rebecca ay nakita nga natin na finally nagsama ulit sila ng tatay niya neto ni Kairos o si Kiros kung ano man yung gusto nyong i-pronounce sa pangalan neto ng lalaki na to. Habang dito sa may Egghead Island Arc ay eto nga yung kay Bonnie naman at saka kay Kuma ay parehas nga sila na nagkatagpo rin at nagkasama na. So parehas sa dalawang arc na to yung may nagkahiwalay na pamilya pero sa bandang dulo ay nagkatagpo at nagkasama nga ulit. Pero maliban pa dyan ay dito sa may Dressrosa Arc nakita nga natin itong matindi o hindi nga maganda na pagkamatay din ni Scarlet. Habang sa kabilang banda dito naman kay Genie sa may Egghead Island Arc ay naging ganyan din yung naging sitwasyon niya. Hindi naging maganda yung ikinamatay niya. So parehas na nanay yung namatay dyan sa Dressrosa Arc at saka sa may Egghead Island Arc sa isang terribling paraan o sa hindi magandang sitwasyon. Pero maliban pa dyan ay dito nga si Cairo sa may Dressrosa Arc ay diba naging isang laruan siya o mas magandang sabihin ginawang laruan etong si Kairos. Habang sa kabilang banda sa may Egghead Island naman ay etong ang si Kuma ay ginawa nga rin siya na cyborg o isang robot. So yung kanina dalawang nanay parehas pinatay at dito naman dalawang tatay naman yung pinag-transform at ayun nga kinuha pa o tinanggal pa yung kanilang mga
emosyon dyan. So itong si Kairos bilang laruan ay nawala na, natanggal nga yung kanyang emosyon. Habang dito sa kabilang banda si Kuma bilang isang robot o cyborg, tinanggal din yung kanyang emosyon. At sa pagkatapos niyan ay dito sa may Dressrosa arc ay kinalaban nga ni Luffy itong si Doflamingo at tinalo yan para iligtas itong sila Rebecca. Habang sa may Egghead Island nga ay itong si Luffy nandiyan din para iligtas naman itong si Bonnie at saka nga si Kuma. So parehas mag-ama ulit yung ililigtas ni Luffy dyan. Pero maliban pa dito ay di ba nga dyan sa may Dressrosa arc ay nagkaroon nga rin dyan ng countdown. Habang dito nga rin recently lang sa may Egghead Island arc ay ganito rin yung nangyari. Nagbigay rin itong si Dr. Vegapunk ng countdown para dyan nga sa mga tao para mag-prepare sa mensaheng sasabihin niya naman. So kumbaga parehas nagkaroon ng broadcasting around the world at saka ng countdown sa parehas na arc na to. Pero maliban pa dyan ay di ba dito sa may Dressrosa ay ikinulong ni Doflamingo yung kanyang mga citizen, ginawa ng hostage yan. Pero dito sa kabilang banda sa may Egghead Island naman, etong si Luffy siya naman mismo yung nagkulong nga sa kanila dyan at ginawa ng hostage si York naman dyan. So parehas na parang mga nakakulong na nga sila dyan. Pero usapang kulungan pa rin ay di ba nga yung tawag ni Doflamingo sa ginawa niya na to ay bird cage. At so now sa may Egghead Island ay may ganyan nga rin at dito naman yan sa may laboratory ni Dr. Vegapunk. So dito kita nga natin yung barrier o parang dome at ayan nga yung parang cage naman. Pero yung pagdating sa bird ay ito naman isang literal na bird yung ipinakita sa atin o present sa atin ni Oda ngayon. So dito ang kulit lang okay na to yung dome na parang yan nga yung cage parang ano naman na yan understandable naman na yan. Pero yun nga siningit pa o naang singit pa dyan ito ang si Saint Mars kasi nga naman ibon siya But anyways ay pagkatapos niyan ay dito rin sa may Dressrosa ay nakita nga natin dyan o nalaman natin dyan itong white disease o yung Amber Syndrome. Habang dito sa kabilang banda sa may Egghead Island ay nakita naman natin dyan itong Sapphire Scale. So parehas na mga matitinding sakit yung ipinakita sa parehas na arc na to. Pero kung mapapansin nyo, parehas pala na related sa mga gems yung mga sakit na to. So yung dito kay Law ay yung Amber Lid Syndrome nga at yung dito kay Genie Sapphire Scale naman. So parehas na related sa gem. So wala lang, naisingit ko lang naman. But anyways, ay after nga dito sa parehas na matinding sakit na to, ay dito rin makikita natin si Fujitora nasa may Dressrosa arc. Habang etong si Kizaru, nandiyan naman siya sa may Egghead Island arc. So kumbaga, parehas may admiral na present dyan nga sa mga arcs na yan. But then, ay after nga niyan, ay dito naman sa may Dressrosa, nakita nga natin dyan etong unggoy na may hawak-hawak ng simbal. Habang sa kabilang banda, dito sa may Egghead nga, ay nakita natin itong atake naman ni Luffy na kung tawagin ay white symbols naman na sinasabi na parang referring naman dito yan sa unggoy na naglalaro nga naghahampas-hampas ng mga symbols ganyan. At then ay after nyan is yan guys, so hanggang dito lang muna itong video natin ito at ayan ay so far ito yung mga nakita at napansin na parallel nga dyan sa pagitan ng Dressrosa arc at saka sa may Egghead Island arc. At so ayan ay kayo ba, meron kayong mga napapansin na mga scenario events na magkatulad nga dyan sa mga iba't ibang arc siguro na nangyayari dito sa may Egghead Island arc? So pwede nyo ilagay yan dyan sa may comment section natin. But anyways, ayun nga guys, maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.